Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit siyang parte ng mundo kayo na andun, ano? Ngayon po ay araw ng Biyernes, maulap, mahangin at maulan dito sa amin dahil po may inaasahang bagyong darating. Yung bagyong yun ay galing pa sa southwest, ano? Southeast sa parting Florida, ano? So kaya nga inaasahan yung darating ngayon, ano? Maulap nga ngayon, madilim. Ay ngayon ay alas 7 na ng umaga. Dapat maliwanag dahil sa bagyo ay malakas ang hangin. At any rate, so Friday, happy Friday. And tomorrow ay weekend. So may you have a good weekend, ano? Kahit despite the fact na dito sa amin dito ay may bagyo, sana diyan sa lugar ninyo ay walang bagyo. Anyway, okay, nagsimula na ang pagrereklamo ni Sara Duterte laban sa gobyernong Marcos, ano? At napapansin ninyo na nitong mga nakaraang buwan mukhang tahimik ang mga Duterte, ano? Hindi nagsasalita ang mga digong, wala akong si Digong, hindi ko naririnig nagsasalita. Si Baste, ang kinakalaban ng kanyang regional director, no? Hindi naman siya patulan o pinapatulan siya. Parang sinasabing bata-bata, ay tigil-tigilan yan. Gawin mo na lang. Parang ganun no? At ngayon ay ito namang si Sarah. Okay, mukhang tapos na ang bakasyon niya. Nakapanggaling na ng Germany, nakapanood na siguro ng Taylor Swift, ano? And then yan, by the way, kung natatandaan nyo, itong si Sara Duterte at saka kanyang pamilya ay nagbakasyon, ano? At lumipad papuntang Germany. Okay? Family vacation daw po. Pero umalis po sila sa kasagsagan ng bagyo. Parang nagsisimula pa lang ang bagyo nung umaga ng bagyo, no? So maraming nagreklamo sa kanya doon. Nakuhanan sila ng video na sila ay umaalis, ano? Papasakay ng naglalakad sila sa ramp, ano? Papuntang eroplano. So, nagsimula na siyang magsasalita simula ngayon, ano? Laban sa gobyernong Marcos. At ito ay nakapamaloob sa isang sulat nila sa mga kababayan niyang Muslim, ano, na nag-o-offer ng seguridad niya dahil tatandaan niyo na tinanggalan siya ng 75 na tao, ano, hindi daw mahalaga ang kanyang seguridad at ang mahalaga daw ay seguridad ng bansa. Okay, isa po doon sa kanyang inirereklamo ay ang kakulangan daw ng mga pulis. Ano? Yung daw ratio ng pulis sa population ay alam niyo na, mababa, ano? Hindi daw proportionate. Paano naman po magiging proportionate? Kinuha naman po niya yung mga pulis. Alam niyo ba kung ilang pulis ang nakadetina sa kanya, naka-assign sa kanyang seguridad? Mahigit pong apat na daan. Ano? So, ay talaga mauubos ang pulis natin. Kinuha na niyan lahat eh. Ano, kaya nga po kinuhanan siya ng 75. Binawasan siya ng 75. Mayroon pa rin pong mga 300 mahigit ang kanyang seguridad, ano? Nagrereklamo pa rin siya eh. Ngayon, nagrereklamo siya pa dahil daw walang pulis. Paano hindi mawawalan ng pulis? Kinuha niyan lahat. Ano? Okay, so, isa na yun. Padalawa, sinasabi niya na ang bansa daw ngayon ay pinamumunuan ng mga hindi tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Alright, ano bang bago dyan? No? Hindi lang naman ngayon nangyayari yan. Nung matagal na, panahon pa ni Digong. Ano? Ano? Ang ibig ko sabihin ay baka nakakalimutan niya ang kanyang amay may 6 na taon na nanungkulan bilang presidente. Ano? Pero anong nangyari? 'Di ba isa sa mga sinumpaang tungkulin ng kanyang ama ay
pangalagaan ng mga tao, pangalagaan ng seguridad at teritoryo ng bansa. Pero anong ginawa niya ang ng kanyang ama? Yung kanyang ama po ay mukhang halos na ibinenta na o pinabayaan na ang mga Incheck, ang China na makialam sa ating teritoryo. Sa halip na tayo ating ipaglaban ang teritoryo natin ay ang pagkakapanalo natin sa UNCLOS ay binaliwala ng kanyang ama. Dapat niyang isa pa ay pinangalagaan dapat niya ang buhay ng mga tao sa atin. Sa halip, pinagpapatay niya sa sinasabi niyang bloody drug war na marami din namang hindi naman kaila sa atin na napakadami po ng inosenteng nadamay dyan. May balita pa nga ako na yan daw ay may reward system during that time. I don't know. Mukhang may lumalabas ngayon na ganun. So, alright. So, sana hindi niya makakalimutan yun. May 6 na taon na nangyari din yan during that time nung panahon ng kanyang ama. Okay? So, at tandaan po natin, siya ngayon ay Vice President. Kung ang mga taong namumuno sa pamahalaan na hindi maayos o hindi sinusunod ng kanilang sinumpaang tungkulin, bakit anong ginagawa niya? Bakit hindi siya gumalaw? Kung malinis siya, sana gumalaw siya, Alam niyo po, pag alam niyo po ang isang tao pala, pag nakita niya o alam niya na may ginagawang kalokohan o masama ang ibang tao at pinabayaan mo yan, ay katulad din po yan ng you are also complicit. Ibig sabihin, pinapayagan mo, pinababayaan mo na gumawa ng kalokohan. So ikaw ay may kasalanan ka rin kasi hindi ka gumagalaw. So ganun po yan eh. So ngayon, kung alam niya na may mga taong namumuno sa pamahalan ay hindi tapat sa kanilang tungkulin, ay anong ginagawa niya? Kumilos siya. Hindi yung dakdak ng dakdak. Sana nga magsimula siya ng pamumuna. Tama yun, mamuna siya pero kumilos siya. Di ba? Ganyan lang yan eh. Okay, so isa pa sa mga sinabi niya sa sulat, parang yun daw mga seguridad sa paliparan. Ewan ko, parang ganun. So, ano ba yun? Anong problema niya doon? Dahil sa nakuhanan siya ng video na papalabas ng bansa during saksagan ng bagyo. So, nagagalit siya at nagamit yun laban sa kanya. Mahal niya ang Pilipinas, pero ano nangyari? During that time na binabagyo, ay pinili niyang lumayas. Ano ba naman yung i-postpone niya yung kanyang pag-alis? Paunahin yung kanyang pamilya. At siya, i-postpone niya. Total, baka naman, sigurado naman aabot din siya sa pupuntahan niyang panunood. Sakali yun nga ang kanyang pinuntahan doon. Okay. So, palagay ko po, kaya tinitira niya yung seguridad sa tawag dito, sa pamahalaan, sa mga paliparan, sa mga airport, ay dahil doon, nakuhanan siya ng video. Okay? Isa pa sa mga tinira niya, ito, maganda itong tinira niyang to, gusto ko to. Yun daw pera ng PhilHealth. Ay inililipat daw ng pamahalaan ng Department of Finance, pinalilipat ng Department of Finance sa general funds o sa unappropriated funds pala, parang gano'n. So, yun, okay yun. Bakit nga naman ililipat yung mga labis na funds ng PhilHealth papunta sa unfunded, unappropriated funds? 90 billion din yun, Pero ang pinagtataka ko dito, bakit ngayon lang siya nagsalita niyan? Nung panahon na siya naandun pa nung nagsimula ang paglipat ng ganyan, ng total of 90 billion, nasa gobyerno pa siya.
nasa nasa Department of Education pa siya noong panahon. Pero bakit niya pinayagan? Kung alam pala niya yan noong panahon yun, bakit niya pinayagan na ilipat? Nagsimulang maglipat. Nagsimula ata yan. Utay-utay po kasi. So, sana nagsalita na siya noon. Pero hindi rin eh. Hindi rin siya nagsalita. So, wala. Complicit din siya. Sabihin, pinayagan niya. Okay? Ang panghuli, parang sinisisi din niya ata ang gobyerno dahil hanggang sa ngayon ay wala pang comprehensive flood control plan ang Maynila. Okay, so unang-una, 'di ba, bago mag-gobyerno ng Marcos ay aman muna niya ang naging presidente. So, anong nangyari during that time ni Rodrigo Duterte? Hindi nawala ba ang flood? Ay, nako. Alam niyo po, ang mahirap. Maganda 'yan sa pamumuna. Dapat i-call out yung mga kakulangan ng gobyerno. Tama 'yan. Alright? Pero pag ikaw ay magko-call out or mamumuna o mamumula ng kakulangan ng gobyerno, dapat naman alam mo rin, kumilos ka rin. Alam mo rin kung ano ang dapat mong gawin. Hindi yung puro pula ka lang, puro pula. Puro reklamo ka. Okay? Magreklamo ka tapos magbigay ka ng maaaring suhestyon. Hindi yung puro salita ka lang. Mag-suggest ka rin. Ano ang gagawin? Paano? Correct? And then, malay mo, sumunod sa iyo ang gobyerno, di magiging hero ka pa o baka manalo ka pang susunod na eleksyon. By the way, baka nga po itong pagsasalita ni Sara Duterte na to ay preparasyon para sa eleksyon, itong midterm election, para gustong ipalabas nila na sila ang oposisyon. Tunay na oposisyon, which in fact hindi naman. Tunay na oposisyon pa yung mga pumupuna sa gobyerno ng mayroong prinsipyo. Hindi yung pansariling kapakanan lamang ang kanilang tinitingnan. Ay obvious naman po yan lumaban sila sa gobyernong Marcos kasi tinitira ng mga Marcos, obvious din. ang mga Duterte para sa susunod na eleksyon ay mawala na sila bang bago sa ating politika Alright, so sana ay sa halip na magdadaldal-daldal lang siya ay magbigay siya ng suhestyon at talagang ilabas niya sino yung mga taong yan na namumuno sa ating gobyerno, mga opisyal ng gobyerno na nagiging hindi tapat sa tungkulin. Sana. Okay? So, hanggang dito na lang po muli at sana po ay maging maayos ang ating weekend at araw. Okay? Bye-bye!